para sa mga magulang ng mag-aaral ng San Nicolas Elementary School. Mga tungkulin ng mga magulang sa modular distance learning. Ang mga magulang ay magsisilbing katuwang ng mga guro sa pag-aaral ng kanilang mga anak gamit ang module. Inaasahang ang mga sumusunod ay gagawin ng mga magulang bilang kanilang tungkulin at responsibilidad upang maging matagumpay ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Una, pagkuha at pagbabalik ng module at activity sheet sa pick-up at drop-off station tuwing araw ng Biyernes. Gabayan ang mga mag-aaral na maging laging handa sa pagkatuto sa tuwina. Maglaan ng maayos at tahimik na lugar sa pag-aaral ng anak. Magkaroon ng palagiang ugnayan sa guro kung may mga katanungan at may iba pang mahalagang bagay na gustong iparating sa guro. Suportahan at hikayatin ang anak sa pagsasagawa ng kanyang mga gawain sa module. Alamin ang progreso ng pag-aaral ng anak at ang kanyang pagkatuto sa kanyang paggamit ng module. Subaybayan ang kanyang gawain sa tuwina. Pagkuha at pagbalik ng module sa pick-up at drop-off stations. Una, sundin ang schedule na ibinigay ng guro sa pagkuha at pagbalik ng module sa pick-up at drop-off station. Ito ay para magkaroon ng sapat na social distancing sa lugar na pagkukuhanan ng module. Halimbawa, mga nakasulat sa schedule ng modules. Pangalan ng bata, grade and section, araw, oras, at station kung saan kukunin ang mga module. Magpakita ng ID ang mga magulang o tagapag-alaga na kukuha ng module at activity sheet sa assigned station. Dalhin ito sa mga susunod na pagkakataon ng pagkuha at pagsauli ng module. Ang mga magulang o tagapag-alaga lamang ang pupunta sa assigned station. Huwag isasama ang bata. Sundin ang mga safety protocol tulad ng pagsuot ng face mask, pagpacheck ng temperature at pag-alcohol sa kamay, pagsunod sa mga floor markers para sa social distancing, lumagda sa logbook bago kuhain ang module at activity sheet. Ang mga module ay sinigurong na-disinfect para sa inyong kaligtasan at kalusugan. Sa voluntaryong tagapagturo o tagapagsubaybay sa pagtuturo ay inaasahan ang mga sumusunod. Tulungan ang mag-aaral sa pag-unawa sa tagubilin ng guro. Patnubayan ang mag-aaral sa pagbabasa at pagsagot nito sa module. Maging modelo sa batang ginagabayan ng kahalagahan ng pagbabasa, pagsusulat, at pagsasagawa ng mga gawain at aralin upang matuto. Tulungan ang mag-aaral na maramdaman ang tagumpay sa pamamagitan ng pagbibigay ng positibong puna at suporta habang nagsasagot ng pagsasama. Pagbibigay ng individual learning packages. Ang mga mag-aaral ay makatatanggap ng 8 self-learning modules, love letters for learners, at support manual to parents. Gabay sa mga magulang para sa modular distance learning. Mula sa pick-up o drop-off area ay ang pagkuha ng learning package ayon sa itinakdang oras. Ang mga module ay dadalhin sa tahanan kung saan ang mga mag-aaral ay gagabayan ng kanilang magulang sa pagsagot nito. Ang mga magulang ay maglalaan ng lugar sa pag-aaral ng kanilang anak. Kung mayroong mga katanungan o hindi maintindihan sa module, ay maaaring makipag-ugnayan sa kanilang mga guro sa pamamagitan ng pagtawag o pag-text gamit ang cellphone at social media tulad ng Messenger at Facebook. Ito ay sa oras ng klase tuwing Lunes hanggang Huwebes. Pagkatapos sagutan ang mga modules ay maaari nang ipasa sa araw ng Biyernes tuwing alas 8 hanggang alas 4 ng hapon. Ang mga modules ay ibabalik sa paaralan ng San Nicolas Elementary School para sa 2 araw na pag-quarantine. Mga tagubilin sa mga magulang. Ang mga sumusunod ay mga kasunduan sa paggabay ng magulang sa wasto at maayos na paggamit
paggamit ng module ng kanilang mga anak. Ang bagong module ay ibibigay sa magulang tuwing araw ng Biyernes ayon sa schedule. Kasabay nito ay ang pagbabalik ng nasalitang module sa itinakdang lugar na pagkukuhanan. Ang mga sumusunod ay mga itinakdang lugar na pagkukuhanan ng mga modules: Barangay San Nicolas 1, Barangay San Nicolas 2, Barangay San Nicolas 3, at Paaralan ng San Nicolas Elementary School. Ito naman ang mga sumusunod na oras o itinakdang oras sa pagkuha ng modules ng bawat kaedad. Sa kindergarten ay mula alas 8 hanggang alas 9 ng umaga. Sa grade 1 ay mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Sa grade 2 ay mula alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Sa grade 3 ay mula alas 11 hanggang alas 12 ng tanghali. Sa grade 4 ay mula alauna hanggang alas 2 ng hapon. Sa grade 5 ay mula alas 2 hanggang alas 6 ay mula alas 4 ng hapon. Siguraduhin na itala sa distribution and retrieval form ang kinakailangang impormasyon ng mag-aaral bago umalis sa pick-up o drop-off points. Ang distribution at retrieval form ay may control number at pangalan ng bawat mag-aaral. Ito ay upang matiyak na ang FLMs ay nagamit ng tiyak na mag-aaral at para sa tamang pagsubaybay dito. Ang control number ay mula sa grade level, section at bilang ng bata sa klase. Maglaan ng lugar na maayos, may liwanag, at may kaaya-ayang kapaligiran sa pag-aaral ng inyong mga anak. Iparamdam ang inyong suporta at paggabay sa mga anak habang sila ay nag-aaral sa inyo. Ipabasa at ipaunawang mabuti ang mga panuto bago ito sagutan. Ang pagsagot sa nasabing module ay dapat nasa tamang pagkakasunod-sunod ayon sa pahina nito. Sagutan ng may katapatan at naaayon sa kanyang kakayanan ang mga gawain sa module. Ang mga aralin sa bahaging hindi masyadong maunawaan ay maaaring muling balikan upang lubos ito sagutin. Makipag-ugnayan sa inyong guro o tagapayo kung may hindi gaanong nauunawaan sa mga ipinagagawa sa module. Siguraduhin masagutan ng anak ang lahat ng gawain sa module. Ang inyong ibayong pagsubaybay sa inyong mga anak sa kanilang pag-aaral at pagsagot sa kanilang mga module ay lubhang napakahalaga lalo na sa kanilang pagkatuto. Iwawasto ng guro ang gawain ng mag-aaral at itatala ito sa kanyang e-record. Sa pag-check ng mga sagot sa module, malalaman kung na-mastered ng bata ang MELCS o hindi. Kapag hindi na-mastered ng bata ang MELCS, ay bibigyan ng mga activity sheets ayon sa list mastered MELCS at tuturuan ng guro via phone o video call. Kapag na-mastered ng bata ang MELCS, bibigyan ng susunod na module. Ang inyong mga anak ay mamarkahan ayon sa mga score na maitatala ng guro sa bawat gawain na nasa module. Printed pieces or tests, activity sheets, portfolio, journals or reflection. Ang pagmamarka ay ayon sa kabuuang score sa sumusunod na kasanayan: written works, performance task, at quarterly assessment. Learners Monitoring Tools. Ang guro ay gagamit ng individual learning monitoring plan upang matiyak ang kalagayan ng pag-aaral ng bata o mag-aaral at kaukulang aksyon ukol dito. Paalala, mahigpit na ipinapatupad ng paaralan ang pagkuha ng mga module ayon sa itinakdang oras. Ihahatid lamang ang module sa tahanan kung may sapat na kadahilanan sa di pagkuha ng ito. Sa panahon na umuulan at walang deklarasyon na walang pasok, mangyaring gumawa ng paraan ang mga magulang upang makakuha at maibalik ang mga module. Kung ang lugar ay naka-lockdown, ipagbigay alam ito sa gurong tagapayo upang maipahatid ang module sa sasakyan ng barangay. Kasagutan ang module ng may pag-iingat upang hindi ito masira, marumihan at mawala. Ibalik ng maayos ang mga module sa tamang oras na napagkasundo. Paalala, mahigpit na ipinagbabawal ang pagkuha ng larawan, pagbabahagi sa
pagkuha ng kopya ng module. Ipirma ang magulang ng undertaking of confidentiality. Ito ang halimbawa ng class program para sa modular distance learning para sa grade 8. Learner's Performance Certificate. Ang mag-aaral ay makatatanggap ng award kung nagawa niya ng buong husay ang gawain at pagsasanay sa module at iba pang aktibidad na ibinigay ng guro. Paalala ng paaralan. Mga paalala na dapat sundin bago pumasok sa pick-up and drop-off stations. Magsuot ng face mask, dumaan sa thermoscanning, tumapak sa sanitation food rack, mag-alcohol ng kamay, magsulat o mag-fill up ng routing slip. Mga paalala habang nasa pick-up and drop-off stations. Magsuot ng face mask, panatilihin ang kalinisan, katahimikan at kaayusan ng paaralan. Tumapak lamang sa itinalagang mga linya sa sahig habang nakapila. Ipinagbabawal habang nasa pick-up and drop-off stations. Pagdura kung saan-saan. Pagtitipon sa isang lugar. Pakikipagkamay. Paninigarilyo o vaping. Pagkakalat. Para sa iba pang katanungan, maaari makipag-ugnayan sa guro o paaralan. Maraming salamat po.